Kinabukasan, sabay-sabay na nagtatanghal-iyan ng pamilya Granville nang biglang sumugod si Rico sa silid dala ang agarang balita. Ipinahayag niyang may murdergosh na papalapit sa bayan at darating sa loob ng halos 2 oras. Nabigla si Granville sa narinig. Agad niyang inutusan si Sebas na tawagin si Zinef upang harapin ang banta. Ngunit may masamang balita si Sebas, nasa misyon si Zinef at 2 araw pa bago siya makabalik. Hindi na nag-aksaya ng oras si Granville sa panghihinayang. Iniutos niya kay Sebas na tipunin ang mga adventurer sa bayan at simulang ilikas ang mga mamamayan palabas ng tarangkahan para sa kanilang kaligtasan. Noon nagsalita si Alan. Sinabi niyang siya ang pupunta upang harangin ang murdergosh. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Cecil at sinabing kalimutan na niya iyon. Siya ang kanyang tagapaglingkod, at hindi niya hahayaang isugal nito ang buhay sa panganib. Halatang nagkaroon na siya ng malasakit kay Alan, kahit hindi niya iyon tahasang aaminin. Tahimik siyang pinakinggan ni Alan, saka mahinahong ipinaalala na hindi na lamang siya ang kanyang tagapaglingkod. Siya rin ang opisyal na huntsman ng pamilya Granville, at may tungkulin siyang magtanggol. Agad nagtungo si Alan sa direksyon ng panganib habang ang mga tao sa bayan ay tumatakbo palayo. Alam na alam niya kung ano ang murdergosh, isang B-rank na halimaw. Ibig sabihin, wala ni isa sa mga adventurer sa bayan ang may tunay na laban dito. Kung hindi niya ito pipigilan, walang ibang gagawa. Ngunit may malaking suliranin. Naubos ni Alan ang lahat ng kanyang mana points sa ekspedisyon kaninang umaga. Wala na siyang magagamit at kailangan niyang hintayin na mapuno muli ang kanyang MP bago magamit ang kanyang kakayahan. Pagdating niya sa tarangkahan, nakita niya ang isang mangangalakal na nakikiusap sa isang gwardya. Paliwanag ng lalaki, naiwan ang kanyang pamilya sa loob ng karwaheng papalapitan na ng murdergosh. Sumulyap si Alan at nakita ang halimaw na nilalapa ang isa sa mga kabayo. Naroon pa rin ang pamilya ng lalaki, lantad at ilang segundo na lang bago salakayin. Hindi nagatubili si Alan. Lumapit siya, nagpalabas ng metal na bola, at buong lakas itong ibinato hanggang mabasag ang isang mata ng halimaw. Nakuha nito ang atensyon ng nilalang. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo papasok sa kagubatan, inilalayo ang murdergosh mula sa bayan at sa mga taong nasa panganib. Kumagit sa bitag ang halimaw at hinabol siya. Dahil wala nang natitirang MP, wala siyang espesyal na kakayahang magagamit. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay patuloy na tumakbo. Biglang sumugod ang murdergosh, ngunit nakaiwas si Alan sa tamang sandali. Habang hinahabol ang hininga, may napansin siyang nakakakilabot, may kakaibang ngiti ang halimaw, tila ba nilalaro lamang siya at sinasavor ang bawat sandali nito. Sa mismong sandaling iyon, napuno muli ang kanyang MP. Hindi nag-aksaya ng oras si Alan. Agad siyang nagsummon ng mga nilalang, lumilikha ng 36 na papalon, at inutusan ng ilan na patulugin ang murdergosh. Ngunit walang epekto ang sleep ability sa halimaw, kaya nagsummon pa siya ng mas maraming paru-paro. Gayunman, nanatiling walang epekto ang lahat. Nabigla si Alan. Wala siyang ibang magawa kaya patuloy siyang tumakbo ng mas malalim sa kagubatan sa loob ng maraming oras. Sa kabila nito, may isang bagay siyang ikinagaan ng loob. Nailayo niya ang murdergosh mula sa bayan, kaya ligtas na ang mga tao roon. Malaking bagay na iyon. Patuloy siyang hinabol ng halimaw sa gitna ng mga puno hanggang sa tuluyan niya itong mailigaw. Nakahanap siya ng lugar na mapagtataguan at nanatiling tahimik upang hindi siya matunton. Pinag-isipan niya ang sitwasyon. Nailayunan niya ang halimaw sa bayan at wala siyang paraan para talunin ito ngayon. Ang pinakamatalinong hakbang ay bumalik na. Dinukot ni Alan sa kanyang storage ang pulang balabal at naghanda para sa pag-uwi. Ngunit narinig siya ng murdergosh. Ang mumunting ingay habang naghahanda siya ay sapat upang matunton ang kanyang kinaroroonan. At sa isang iglap, nagsimula muli ang habulan. Tumakbo si Alan ng buong bilis habang ang halimaw ay nasa likuran niya. Pagkaraan ng 3 araw, gumagapang na halos si Alan papunta sa tarangkahan ng bayan, pilay at halos mawalan ng lakas. Napansin siya ng isang gwardya na agad lumapit at nasalo siya bago tuluyang bumigay ang kanyang mga paa. Makalipas ang ilang oras, nagising si Alan sa loob ng bahay ng Granville. Nakatayo sa tabi niya sina Cecil at Sebas. Agad siyang pinagalitan ni Cecil at sinabing labis niya itong pinag-alala. Humingi ng paumanhin si Alan. Tinanong siya ni Sebas kung naaalala pa niya kung paano siya nakabalik.
Sumagot si Alan na oo. Ikinwento niya kung paano siya hinabol ng murdergosh sa kagubatan sa loob ng 3 araw bago siya tuluyang nakauwi. Sinabi ni Sebas na kailangan ni Granville ang buong ulat ng nangyari. Agad pumayag si Alan. Makalipas ang ilang oras, humarap siya kay Granville at isinalaysay ang bawat detalye ng naganap. Naroon din si Zinef at nakikinig. Kahit hindi tuluyang napatay ni Alan ang murdergosh, halatang humanga si Zinef. Ang pagpigil sa isang B-rank na halimaw sa loob ng 3 araw nang walang kasama ay hindi maliit na bagay. Bilang pagkilala, ginawaran siya ni Granville ng 10 gintong barya. Bukod pa roon, nagpadala rin ng 10 gintong barya ang pamilyang nasa karwaheng kanyang nailigtas bilang pasasalamat. Tinitigan ni Alan ang mga barya at nakaramdam ng matinding tuwa. Sa halagang ito, mabibili na niya ang bagong mithril sword na matagal na niyang nais. Kinabukasan, lumabas si Alan upang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga halimaw. Bitbit niya ang bago niyang mithril sword at agad itong sinubukan. Ang unang halimaw na nakasalubong niya ay bumagsak ng mas mabilis kaysa sa mga nauna niyang napatay. Kinuha niya ang magic stone mula rito at nagpa siyang magsagawa ng eksperimento na matagal na niyang iniisip. Tinawag niya ang 2 hawk na kanyang nasummon habang ang ikatlo ay inutusang manatili sa himpapawid at lumayo sa lugar. Ibinalik niya sa card ang isa sa 2 hawk sa lupa at naglatag ng 3 bagay sa harap niya. Inilagay niya ang isa sa mga iyon sa isang bag at ipinakita sa natitirang hawk kung alin ang ipinasok niya. Pagkatapos, muling sinummon niya ang hawk na ibinalik niya kanina sa card, ang hawk na hindi nakakita kung alin ang inilagay sa bag. Tinanong niya ito. Tama ang sagot nito. Sumunod, tinawag niya pabalik ang hawk na pinalipad niya palayo at tinanong din. Wala itong ideya. Pagkatapos ay nagsummon siya ng bagong hawk at tinanong muli. Tama rin ang sagot nito. Sa huli, nagsummon siya ng ibon mula sa ibang uri at tinanong ng parehong tanong. Wala rin itong alam. Tahimik na inisa-isa ni Alan sa isip ang lahat ng kanyang napansin at nakabuo ng malinaw na conclusion. Ang mga summon na magkakaparehong uri ay kayang magbahagi ng kaalaman sa isa't isa. Kahit bagong summon ay ipinapanganak na may taglay na parehong impormasyon. Ngunit ang summon mula sa ibang uri ay walang access dito. Biglang tumama kay Alan ang bigat ng kahulugan nito. Kapag namatay ang isa niyang summon, lahat ng natutunan at naranasan nito ay nipapasa sa susunod na lalabas. Mas makapangyarihan pala ang kanyang mga summon kaysa sa inaakala niya. Ilang buwan ang lumipas at dumalaw muli si Maihei. Nakikitang nag-eensayo silang dalawa, nagpapalitan ng suntok at espada. Sa kabila ng lahat ng pagsasanay ni Alan sa nakaraang mga buwan, pangangaso ng C-rank monsters at pag-angat hanggang level 28, madali pa rin siyang natatalo ni Maihei sa duelo. Nagngangalit si Alan dahil hindi niya malaman kung ano pa ang kulang upang matalo ito. Kinagabihan, nagkakatipon ang pamilya Granville sa hapagkainan nang biglang pumasok ang isang gwardya dala ang mahalagang balita. Ipinahayag nitong lumipat na ng tirahan ang White Dragon. Natahimik ang buong silid. Maging si Granville ay nabigla. Tinanong niya kung saan patungo ang dragon. Sagot ng gwardya, may nakasaksi na umalis ito sa pugad at lumipad patungo sa Colonel Fiefdom. Sandaling nag-isip si Granville bago sabihing mabuting balita iyon. Ang White Dragon na naninirahan sa kanilang lupain ang dahilan kung bakit halos 100 taon silang hindi nakapagmimina ng mithril. Ngayong wala na ito, maaari na silang magsimulang muli sa pagmimina sa unang pagkakataon sa loob ng 1 siglo. Ngunit agad silang pinaalalahanan ni Zinef. Hindi basta makapapasok sa gubat at maghukay. Puno pa rin ang lugar ng mapanganib na orc at iba't ibang halimaw. Bago magsimula ang pagmimina, kailangang linisin muna ang kagubatan at ang mga minahan sa paligid. Tinanong ni Maihei si Zinef kung maaari itong tumulong sa paglinis ng mga halimaw sa daan papunta sa minahan. Tumanggi si Zinef at ipinaliwanag na maaaring bumalik anumang oras ang White Dragon, at puno rin ng mataas na ranggong halimaw ang mga bundok. Narinig ni Alan ang lahat at nakaramdam ng kaba. Kapag nalinis ang kagubatan, mawawala ang kanyang lugar ng pangangaso. Mawawala ang mga halimaw na ginagamit niya upang magpalakas at mag-level up. Alam niyang kailangan niyang makabuo ng bagong plano, at mabilis na tumatakbo ang oras. Makalipas ang ilang araw sa kanyang day off, nagpunta siya sa malayong bahagi ng kagubatan. Puno ang kanyang MP at marami rin siyang bagong kasanayan. Kaya nagpasya siyang pag-aralan ng mabuti ang kanyang mga kakayahan. Sabik siyang subukan ng mga ito.
Ang skill na pinakaumagaw ng kanyang pansin ay ang share. Tinawag niya si Hawk at agad itong sinubukan. Sa sandaling gumana ang skill, nakita niya ang mundo sa parehong mata niya at ng Hawk ng sabay. Hindi lang iyon, natuklasan niyang maaari rin niyang gamitin ang espesyal na kakayahan ng kanyang mga summon. Agad niyang naunawaan kung gaano ito kalakas. Sinubukan niyang gumamit ng 4 na Hawk ng sabay at gumana ito. Dahil sa sobrang pananabik, sinubukan niyang i-connecta ang napakaraming summon ng sabay-sabay. Ang resulta ay matinding sakit ng ulo na nagpahinto sa kanya. Sobra na iyon para sa kanyang isip. Nang hamupa ang sakit, napag-alaman niyang 5 summon lamang ang kaya niyang sabayan. Ngunit may hindi tama roon. Kaya niyang mag-summon ng hanggang 50 nilalang, kaya bakit 5 lang ang pwedeng i-share? Binuksan niya ang kanyang grimoire at sinuri ang stats. Ang intelligence stat niya ay nasa 1E111, at iyon ang nagtatakda ng saklaw ng share skill. Nag-summon siya ng 6 na ibon na kilala sa mataas na talino. Gaya ng inaasahan niya, umakyat ang intelligence stat sa 1 in 250, at nagawa na niyang gamitin ang share skill sa 6 na summon ng sabay. Sa wakas, naunawaan ni Alan kung ano ang nasa isip ng mga developer nang likhain nila ang summoner class na nakabase sa napakataas na intelligence stat. Ganito talaga ito dapat gumana. Kamakailan lamang ay na-unlock ni Alan ang kakayahang mag-summon ng D-rank monsters. Tinawag niya ang ilan at sinubukan din sa kanila ang share skill. Gumana ito ng perpekto. Dahil dito, may isa pa siyang napagtanto, hindi na niya kailangang manggaso ng personal. Maaari niyang utusan ang kanyang mga summon mula sa ligtas na distansya at hayaan silang gawin ang lahat. Agad niya itong sinubukan. Umupo lamang siya habang ginagabayan mula sa malayo ang kanyang mga summon habang gumagala sa lugar at isa-isang pinapatay ang mga halimaw. Eksaktong gumana ito gaya ng inaasahan niya. Pagkatapos, binalingan ni Alan ang bago niyang summon na Tatarot at ang kakayahan nitong magbalik ng MP. Ginamit ni Tatarot ang skill nito at naging maliit na prutas. Pinulot ito ni Alan at hinawakan. Natunaw ang prutas sa kanyang katawan at agad na puno ang kanyang MP. Napakalaking bagay nito. Pinagdugtong-dugtong ni Alan ang lahat, kayang manggaso ng kanyang mga summon ng mag-isa at kayang panatilihing puno ng Tatarot ang kanyang MP. Ibig sabihin, maaari siyang mag-farm ng mga halimaw araw-araw nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Labis siyang natuwa sa ideyang iyon. Bago niya sila paalisin, malinaw niyang inutusan ang lahat ng kanyang summon, iwasan ang mga human adventurer sa lahat ng oras. Kahit sila pa ang unang salakayin, hindi sila dapat gumanti sa anumang pagkakataon. Habang pauwi, may isa pa siyang naisip. Kinuha niya ang kontrol sa isang lumilipad niyang summon at pinabalik ito sa bahay upang silipin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng mga mata nito, nakita niya sina Corina at Dogora na nag-eensayo ng sparring. Maya-maya, niselayan niya ang kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid. Pagkaraan, nakita rin niya ang kanyang ina kasama si Mura sa loob ng bahay. Maayos naman ang lahat. Nang masiguro niyang ligtas sila, pinalipad niya muli ang summon. Bago ito umalis, naghulog siya ng isang gintong barya para sa kanila. Tahimik siyang nangako sa sarili na mas marami pa ang ipapadala niya buwan-buwan mula ngayon.